quantum physics. Now, sabi ng Matthew 21:22, ulitin ko, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Now, sa physics, meron tinatawag na superposition. It says that all possibilities exist at the same time. To collapse the wave to a particular outcome or possibility, information that relates to that outcome or possibility must be extracted by the observer. A mouthful. But yun din ang sinasabi na parang ina-apply niya yung sinabi ni Jesus. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. And as I said, hindi ko na ulitin ngayon ang mga definition ng physics terms. Believe, what does believe mean? Believe in the giver. Gift. Promise. System. Believe in the natural law that ordains believing and asking will affect materialization. Merong ganun nag-e-exist na law sa universe. Pag nananalig at humihingi, makakamtan ang hinihingi. Lilipat mula sa spiritual world, yung hinihingi, pupunta sa material world. Matthew 8:13. Then Jesus said to the centurion, "Go, let it be done just as you have believed it would." And his servant was healed at that moment. Naniwala yung centurion, humingi siya. Kahit malayo pa sa akin, nalalagyan nilang dalawa ni Jesus, yung may sakit niyang manggagawa ay gumaling. Merong naiba sa material world dahil merong sumundo mula sa spiritual world nung sagot, nung kagalingan, sinundo ng faith, sinundo ng asking, sumama, pumunta sa physical world, gumaling ang servant. Matthew 9:27-30. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin, iyon kanino man. So naniniwala sila, nangyari. Humingi, nangyari. Mark 9:23, nung may nagsasabi kay Jesus, "If you can make us well." Sabi niya, "If you can?" Jesus said, "Everything is possible for one who believes." Pag naniniwala ka, lahat pwede mangyari. At sa physics, mayroong tinatawag na observer effect. It says that the observer's intention to select an outcome depends on the amount of observers trying to extract the same information, and it also depends on the intensity of the observation being done. So, yung mataimtim na pananalangin, at madalas yung dami ng mataimtim na nagkakaisang nananalangin, ay makapangyarihan. As we can see, believing is a conscious, mental, spiritual act. Talagang ang tinasabing nananalig, naniniwala, yun ang laman ng kanyang isip, yun ang kanyang ginagawa, yun ang laman ng kanyang imagination, yun ang kanyang lagi nang nire-replay, ang kanyang ina-advance and forward play sa kanyang utak, kaya nagaganap. Pag iniisip mo ang isang bagay na nandun sa kabilang daigdig, nasa spiritual world, masusundo mo yun at madadala mo dito sa physical world. Mark 9:24, immediately the boy's father exclaimed, "I do believe, help me overcome my unbelief." So meron siyang pananalig pero kulang. Conscious siya doon, kaya humihingi siya ng dagdag pang pananalangin. Mark 11:23, "Truly I tell you, if anyone says to this mountain," sabi ni Jesus, "Go throw yourself into the sea," and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Huwag nating ignorin yung sinasabi na to ni Jesus, na para bang pakonsuelo, hindi naman totoo, parang talinghaga. No! Sinasabi ni Jesus, pag naniniwala ka, mangyayari ang pinaniniwalaan mo.
lalo't sinasabi mo pa yung pinaniniwalaan mo, yan ang magaganap. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Maraming beses na nating ipinaliwanag ito. Yung sinasabi ni Jesus, ano man ang hinihingi mo, dinadalangin mo, paniwalaan mong natanggap mo na, at tapos, tatanggapin mo. Dapat paniwalaan mo muna na natanggap mo na bago mo talagang tuluyang matanggap. In other words, in your mind, you already believe that it is happening or it has happened. You already believe that you have received it. At pagkalang nasyahan na yung langit, na yung utak mo yun ang iniisip, ang buhay mo yun ang bunga na parang tinanggap mo na, nananalig kang wala kang kaduda-duda, yun ang susundo mula sa kabilang daigdig ng sagot sa iyong panalangin at saka palang matutupad. Pero kailangan iniisip mo na, ini-imagine mo na, namumuhay ka na as if natanggap mo na. Sa physics, yung the observer's intention, called prediction and expectation, collapses matter into a particular wave and selects one possibility from all possibilities. Lahat ng possibilities nandyan pwede mangyari. Pero isa lang ang mangyayari, yung pag-iisipan mo, yung susunduin mula sa kabilang daigdig ng yung pananalig, na yung paniniwala, ng yung imagination, yun ang isang mangyayari among many na pwedeng maganap. At yung sinasabing ask, di ba? Paano ba yung prayer? Sabi, ask. Ask is first, no. How can you ask for something you don't know about? Kaya ang tunay na nananalangin, ang tunay na may pananalig, alam na kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, alam niya kung ano ang kanyang gusto, alam niya kung ano ang kailangan niya. Malinaw sa kanya yon. Dapat yung utak kasi involved sa prayer. Kung yung utak mo malabo, hindi mo naiintindihan kung anong gusto mo, hindi nga malinaw sa iyo mismo yung gusto mo, paano mo yun mahihingi? So to ask is first know. Be conscious of what you want. Think about what you want. Focus on what you want and connect spiritually with what you want. Kailangan laman talaga siya powerfully ng iyong isip. Yan ang isang malaking misteryo. Bakit pag inisip mo, mangyayari? Bakit pag pinaniwalaan mo, mangyayari? Perhaps because we were made in God's image. At binigyan tayo ni Jesus ng ganong uri ng kapangyarihan. Sabi nga niya, mga ginagawa ko, magagawa nyo. Dahil binibigyan ko kayo ng ganyang kapangyarihan. Luke 18:40-43, tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka ng iyong paniniwala. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Pinagaling ka ng iyong iniisip. Pinagaling ka ng iyong gusto. Pinagaling ka ng iyong ini-imagine. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon din nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. So, humihiling ka ng kagalingan, kapatid. Naniniwala ka ba talaga na gagaling ka? Iniisip mo ba na gagaling ka? Tinatanggap mo ba sa iyong isip na gagaling ka? Ang iyong paglakad, ang iyong pagkilos, ang iyong ginagawa sa buhay, isa ba yung paghahanda na gagaling ka na nga? Ang iyong ugali, ang iyong asal, ang iyong salita, nakasang-ayon ba sa ideya na gagaling ka na talaga? Kasi pagka hindi, huwag kang umasa. Kasi yun ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Wala kang kaduda-duda, susunduin ng iyong pananalig, yung sagot sa langit, at hindi yun tatanggi, sasama, pagka ang sumusungkit sa kanya ay sungkit ng pananalig. Pero kung ang sungkit mo ang iksi-iksi, ang konti-konti na yung pananiwala sa iyong sariling pagdarasal, paano mo maaabot yung sinusungkit mong bituin?
Kailangan makarating sa langit ang iyong sungkit. At yung pananampalataya, ang sungkit na yon. Matindi, masidhi, walang duda, dedicated, believing, expecting. James 4:2, you desire, but you do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Sasabihin ng iba, ask naman po ako ng ask. Tuwing Lunes nga, siyam na Lunes, nag-a-ask ako. Wala na akong tigil ng ka-ask, meron pang fasting. Oo nga, baka nag-a-ask lang yung iyong bibig. Nag-a-ask ka lang sa seremonya, sa ritual, pero to ask is to believe in God. To believe that God can give you what you want. To believe that God will give you what you want. And to believe in a manner of lifestyle na ang kilos mo, parang natanggap mo na. Wala kang pag-aalinlangan. That is what it means to ask. Kaya ginagawa ni Jesus na example, yung babaeng balo na hindi niya tinitigilan, binubulaho niya sa pagtulog yung judge para yung kanyang court case, huwag siyang ipatalo ng judge dahil baka siya dayain. Hindi niya tinitigilan, pinuputahan niya araw-araw. Sabi ng judge, naku, kahit hindi ako mabuti, kahit hindi ko labang babaeng ito, matigil na lang siya, ibibigay ko ang gusto niya. Of course, God in heaven is infinitely better than the judge. Hindi naman talaga siya naaabala, hindi siya naiinis. Pero ang point lang dito, pag hindi ka tumigil ng kahihingi at naniniwala ka talaga, matatanggap mo. Iba yung ayaw tumigil kasi akala niya madadaan niya sa dami ng ulit ng paghingi. Pero kung hindi naman siya naniniwala sa kanyang hinihingi, hindi siya naniniwalang ibibigay yun, kahit magpaulit-ulit-ulit-ulit siya, hindi madadaan yun sa repetition. Pero yung ulit-ulit na ang pinanggagalingan ay tunay na pananalig, yun ang tumatalab. Mark 10:51, what do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Nakita mo to? Rabbi, I want to see. Sabi ni Jesus, anong gusto mo? Gusto ko po makakita. Alam niya kung anong gusto niya. At yun ang matatanggap niya. Hindi katulad halimbawa nung tumbero nagtrabaho sa'yo, Manong, magkano po ang bayad? Bahala na po kayo. Kuya, magkano talaga? Bahala na po kayo. O, so, binigyan mo ng piso, masama loob. Sabi, bahala ka na Dapat malinaw kung anong gusto mo, yun ang hingin mo, at paniwalaan mong tatanggapin mo. Pero yun naman kasi mga ugali ng Pilipinong, bahala na po kayo. Courtesy lang naman kasi natin yun. Ayaw natin mag-impose. Mababang loob kasi tayo, ayaw nating presyahan yung ginagawa natin. Pero sa panalangin, hindi ganun, Be specific. Be clear. Kasi dapat alam mo kung anong gusto mo. At pag alam mo yon, naniniwala ka, hingin mo, masusungkit mo ang bituin kung may ganong pananalig. Sa physics, yung observation or measurement na sa spiritual life ay prayer, ang kahulugan, it is needed to collapse a wave of probability into a single possibility. In other words, ang panalangin ay pwedeng makuha niya yung maraming possibilities at madala niya sa mundo as one specific realization of the many possibilities. Ganon ang powerful prayer. You cannot effectively pray for something that is not known to you, that is not clear to you. Mark 10:35-40,
Ito isang negative example ha, ng alam ko ano yung ipinapanalangin, alam ko ano yung gusto, at talagang walang humpay sa paghingi. Pero negative example ito. Lumapit kay Jesus sa mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ng inyong hinihingi. Hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang yan ay para sa mga pinaglaanan. In other words, ito magkapatid na ito, alam nila gusto nila, malinaw sa kanila, humingi sila, taimtim ang kanilang paghingi, pero ang sagot, no. Why not? Hindi yun ang will ng Diyos. Remember, sinasabi natin, pag gusto mo, naniniwala, kahingin mo, masusungkit mo, pero meron niyang modifier, meron niya na qualifier, at yun ay, kung yun, ang kalooban ng Diyos. Pero dahil hindi mo naman laging alam kung anong detalye ng kalooban ng Diyos, hindi hingin mo na lang, pero pagkano yung sagot, tanggapin mo. Pero may bihira yun, konti yung mga yung talaga lang katulad nito, ang kapal naman nila, hinihingin nila, uupo sila sa tabi ni Jesus wala naman sila nagawang ni ano. So, talagang no ang sagot sa ganun. So, pag sinabing pray, isa pa kahulugan yan, say it. Say it with words. Si Jesus naman, nagturo na ganung prayer na may words Yung sa Matthew 6:9, sabi niya, this is then how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name, etc., etc., etc. So may prayer na sinasabi ng words. Pero maiksi lang yung prayer na yun ay tinuro ni Jesus na may words. Pero ang sinabi niya, pray, which is really think. Dapat think din. Acts 8:24, then Simon answered, pray to the Lord for me so that nothing you have said may happen to me. So you see, yung mga sinasabi, pwedeng tumalab yan. So kailangan pag-pray mo, ay nawa, huwag tumalab yung sinabi mo. Kasi pinawalan mo na yung salita, baka sunduin yan sa langit yung bituin at masungkit. Yan ang madala dito. So huwag tayong sabi ng mga bagay na hindi naman natin mean o ayaw naman natin talaga o mga pangit na bagay. Kasi pwedeng sumundo rin yun ng katotohanan, ng realization from the other world. Think positively. Pray positively. Yung ibig sabihin mong, Diyos ko, huwag naman po sana ako magkasakit. Napaka-negative naman yun. Sakit yung sinasabi mo. Baka ang madinig ng langit ay sakit. Ay, sakit daw. O dali, sakit. Padala ng sakit. Gawin mo positive. Lord, patuloy niyo po akong pagalingin. Patuloy niyo po akong bigyan ng magandang kalusugan. Huwag niyo naman po akong bibigyan ng mga sakit. Negative Kailangan positive. Think positively. Pray positively. Because God is positive. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. But remember, prayer is not only words, prayer is action. So, paano ka nagpe-pray na maghirap? Alam niyo ba na maraming tao nagpe-pray na maghirap sila sa buhay? So, sabi na, hindi ako magpe-pray na maghirap. Pero, absent ka lagi sa trabaho. Action yan. You are asking na matanggal. May mga tanim ka, hindi mo binabantayan. You are asking na mapatay yun ng mga peste o manakaw ng kapitbahay. Meron ka mga pamilyang pinapalaki, inaalagaan. Hindi mo inaalagaan, pinapabayaan mo, sinasaktan mo pa. Actually, pinagpe-pray mong masira ang iyong pamilya. Estudyante ka, hindi ka pumapasok, hindi ka nagbibigay ng mga requirements, hindi ka umaattend ng inyong mga online classes. Actually, ang prayer mo bumagsak ka. Lahat ng ginagawa natin ay prayer. So sabi, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kaya kung ang hinihingi ng action mo, ng thought mo, failure, poverty, sickness, at naniniwala ka mangyayari yun, kasi ginagawa mo it will be yours. Maaaring ang kalagayan mo ngayon sa buhay, kapatid, kaibigan, kapitbahay, ay bunga ng iyong prayer. Sinagot ng langit. Bakit ko naman po ipagpe-pray na magkahiwalay kami mag-asawa? Yung hindi ka umuwi sa oras, hindi mo sinusustentuhan, nang bababae ka pa, sinasaktan mo pa yung asawa mo,
prayer yun na magkahiwalay kayo. Dahil ang kilos ay prayer. And you believe because you're doing it repeatedly. Why will you repeat something you don't believe in? Prayer mo na magkaroon ka ng sakit. Ba, hindi po ako nagpe-prayer magkasakit. Nanitigil ka lagi. Inom ka ng inom ng alak na nakakasira sa iyong liver to the point na nai-impair na yung kalusugan mo. Kain ka ng kain ng mga bawal kainin, tumataas ang presyo ng iyong dugo, tumataas ang iyong blood sugar, nagpe-pray kang mamatay. And it will be answered. Ang ginagawa natin, iniisip natin, ay prayer. Hindi lang yung pipikit ka, bla 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 bla. Hindi lang yun ang prayer. Madalas ka, hindi dinidinig yung prayer na yun. Sabi nga ni Jesus, don't think that you will be heard for your many words. When you pray, do not be like the unbelievers who utter many kinds of senseless words. Ang mahalaga sa prayer ay yung ipinamumuhay mo yun at kaya mo pinaniniwalaan yun. Thought, action, mental state is belief. And you receive what you believe. So what you think of, what you do, what you always linger in your mind, or what you allow to linger in your mind, is your belief. It is what will happen. Matthew 5:27-29. Nabalitaan ng babaeng dinudugo ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinigo ang damit nito sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad nang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Sa physics, measurement is an act of observation. Measurement is an act of prayer. Yung paghipo niya, paglapit niya, it's an act of measurement. It's an act of observation. It is prayer by itself. So sa prayer, ang mahalaga rin imagine. Imagine it. Yung gusto mo maganap, hinihiling mo, imaginein mo na nangyayari na sa iyong buhay. Acts 3:3-8. Nang makita nito si Pedro, nung lalaking lumpo sa paanan ng templo, sa pintuan, nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya humingi ng limos. So ang iniisip na itong lalaki, limos, pera, barya. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Mukha ba kami may pera? Sabi niya, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya ililimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Siguro nawala siya ng gana dahil pera ang ini-imagine niya pera. Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Napatingin na naman siya. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Pansinin niyo to ha. Pera ang ini-imagine, limos ang ini-imagine nitong pulubi. Pero ipinaiba ni Pedro ang i-imagine niya. Sabi niya, imagine mong nakatayo ka at naglalakad. Yan ang ilaman mo sa utak mo. Pag in-imagine mo yan, na-conceive mo yan, magiging prayer mo yan. Sabi niya, tumayo ka at lumakad. Imagine it, believe it, and you will receive it. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Nung di lumaka sa mga paa at bukong-bukong ng lalaki, palokso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumundag-lundag na nagpupuri sa Diyos. Pansinin niyo yan, ha? Sabi ni Pedro, huwag pera ang imaginein mo. Kasi kahit pera ang imaginein mo at nagkapera,
ka ngayon, bukas wala na uli yan. Ang imaginein mo, magaling ka. Imaginein mong nakatayo ka, imaginein mong naglalakad ka. At alam niyo kung bakit nakalakad ang lalaki? Yun ang inimagine niya. Yun ang naglaro sa kanyang isip. Yun ang pinagtuunan niya. Yun ang pinaniwalaan niya. At nung naniwala na siya, na-imagine niya, sumunod, nasungkit ang bituin mula sa langit, lumakas sa kanyang bukong-bukong, ang kanyang binti, ang kanyang paa, nakatayo siya, naglululokso pang, nagsasayaw, papasok sa templo. Nakita niyo? Imagine it. Philemon 1:22. And one thing more, prepare a guest room for me because I hope to be restored to you in answer to your prayers. Itong si Paul, ipinagpe-pray siya ng mga tao na makadalaw sa kanilang bahay si Paul. Pero sabi ni Paul, prepare a guest room for me. Imagine, prepare na agad a guest room kasi ang itinuro sa kanila ni Paul, action. Mag-act kayo as if papunta na ako. Kumilos kayo as if nandyan na ako. Kumilos kayo as if mag-e-enjoy na tayo magkakasama. So, prepare a guest room. Ipinagpe-pray nyo pala na pumunta ako dyan. Prepare a guest room. Pagka nag-prepare na kayo, ibig sabihin na niwala na kayo, kumilos na ang inyong mga kamay, sumunod na ang inyong mga paa, ginawa nyo na yan, masusungkit nyo ang bituin. Kasi ikinilos nyo na, ipinamuhay nyo na yung pinaniniwalaan nyo o yung ipinagpe-pray nyo. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. So you see, you ask or imagine. Pero yung nag-a-ask ka, Lord, papasahin niyo po ako sa exam, pero ini-imagine mo, bagsak ka. Inabutan ka ng kalabasa, ang grade mo, 0. Pero pray ka ng pray, pataasin niyo po ang grade ko. Pero iniisip mo na agad kung paano ipapaliwanag sa mga tao kung bakit ka bumagsak. Yung imagination na matutupad. Kasi yung ini-imagine, yun ang tunay na pinaniniwalaan. Yun ang tunay na faith. And when you ask in faith, it will be given to you. Sa physics, predicting or expecting an outcome is also an observation. This is the equivalent of prayer. Yung nagpe-predict ka, hinahanda mo na ang iyong sarili sa kabiguan, eh di kabiguan nga ang mangyayari kasi yun ang pinaghandaan mo. Well, hindi naman masama na meron kang konting room for the possibility na baka ka bumagsak, baka ka mabigo. Pero konti lang dapat yun. At yun ay para lang merong kalagyan kapag nalaglag ka. Pero hindi yun ang dapat na tunay na naglalaro sa iyong balintataw. Hindi yun ang dapat mong iniisip at hindi lagi yun ang iyong pinagtutuunan ng pansin. So pray means also to keep it in mind, to focus on it. Luke 18:1. Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray. And, of course, including non-verbally. To pray non-verbally and not give up. But it's also to pray verbally. Pero nasabi din natin yan, kailangan ng prayer, may action. John 5:5-9. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Pupunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Sila, yung mga may sakit, nag-aabang sila sa tabi ng bukal, kasi biglang pamisa-misan, gumagalaw yung tubig, parang kumukulo. At pag gumalaw yun, yan ang senyales sa kailangan tumalon ka na doon para ka gumaling. At yung naunang tumalon, siya ang gumagaling. Eh dahil ito nga lumpo, pag galaw ng tubig, daw unahan siya ng iba. Kaya sabi niya, ang tagal-tagal ko na nga pong nakaabang dito pero pag gumalaw, dahil ako'y lumpo, nauunahan ako lagi ng iba. Sila yung gumagaling, hindi ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. You see? Nauna ang imagination. Sabi niya, huwag mong imaginein yung tubig na nakakaukaw. Huwag mong imaginein na nauunahan ka ng iba. Kaya lagi ka nauunahan yan ang lagi ang laman ng utak mo. Huwag mong imaginein na gagaling ka sa tubig na yan. Ito ang gusto kong imaginein mo. Tumayo ka. Imaginein mong nakatayo ka. Imaginein mong buhat-buhat mo ang iyong higaan at imaginein mong naglalakad ka na. Kaya mo? Opo. Well, noon di gumaling ang lalaki.
Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. So you see kung ano yung foretold, yun ang nangyari. Kung ano yung sinabing magaganap, kung anong pinaniwala ang magaganap, inimagine, naglaro sa isipan na magaganap, nasungkit ang bituin, naibaba sa lupa, naganap in the material world ang kanyang paggaling. Sa physics, ang tawag observer effect. The intensity of the observation being done will increase the collapse of the wave into a definite state, into wellness, if you like to think of prayer. So it's very important to believe that you are heard by God, accommodated, and granted what you ask for. Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. James 5:15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Believe. And to believe is to think, to behave, and to live as if you already have what you ask for. Therefore, the fruits, the effects of receiving, will already show in your thoughts, words, actions, dealing with self, others, and the world in your whole lifestyle. Luke 1:13, but the angel said to him, do not be afraid, Zechariah, your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. Samantalang, tumanda na nga sila, hindi pa nagkaanak. Pero naniwala siya sa sinabi ng anghel, mangyayari. Hebrews 11:8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. So you see, obedience is very important. Inimagine na niya na totoo, magaganap ang pangako, so nabuhay na siya in accordance with that pangako. Hebrews 11:23, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. Bawal magpalaki ng mga batang lalaki, pero itinago pa rin nila kasi naniwala sila na malalampasan nila yung moment na kailangan magtago at darating yung point na pwede nang lumabas yung bata sa pagtatago at ang patuloy siya mabubuhay. So, that was the imagined outcome. Kasi kung inimagine naman nila na after 3 months silang pagtatago, mapapatay din ang bata, hindi na nila itatago. Pero inimagine nila, pinaniwalaan nila, nalalampas sila doon, nakalampas sila. Hebrews 11:30, by faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Thought above matter. Faith above walls and stones. When God, when the giver, as a physics ang equivalent, the quantum mechanical law, sees these things or these signs and fruits of faith, the answer goes into your life. Arrives, manifests, materializes physically. When heaven senses these manifestations to be in your mind already, heaven completes its realization, sends the answer. Sa physics, observation, measurement, prediction will collapse a wave of potentials to a definite state. Sa scripture, faith moves mountains. Mga kapatid, tama na ang pagdarasal na hindi naman sinasagot ng yes. Dapat may sagot na yes. Tama na ang pagdarasal na alatsamba, baka sakali. Ask to receive.